Ito ang bagong Insta360 X4, ang masasabi kong isa sa mga best all-around camera ngayon sa pang motovlog. Literal. September ng 2022 nilabas ng Insta360 ang X3 360-degree action camera para sa kahit anong anggulo. Simula nun, halos lahat ng motovlogger na makikita mo sa social media, yun na ang gamit sa mga videos nila. Pero ngayon, mas pinaganda pa nila at nilabas ang bagong X4. Nakuha natin to sa Motorismo Headquarters located at Quezon City. Kung naaalala nyo yung grupo na lagi natin kasama kapag naglo-long ride tayo sa mga videos natin, sila yun. And they are also offering Insta360 para sa mga biyahe nyo. Halos magdadalawang linggo na sa akin tong X4. Siguro naman sapat na yon para ma-share ko sa inyo yung experience ko dito sa camera na to. Kaya tara, umpisa natin. Dito pa lang sa box, may splash na ng tubig. Indication na waterproof to up to 10 meters. Kaya kung nasa biyahe kayo at biglang bumuhos ang malakas na ulan, huwag kayo mag-alala kasi safe ang mga camera nyo. As long as walang mga ports na nakabukas. Sa loob ng box, of course, ang main bad boy, ang X4 na mamaya babalikan natin. Meron din kasamang protective pouch para safe sa gasgas ang body ng camera natin. At syempre, pinaka-importante yung lente. Ito matindi mga cutie pies. Meron kasamang lens cover na screw type. Yes, kasama na to para may protection ang mga lens nyo sa mga maliliit na debris sa daan na posibleng tumama sa lente. Sa X3 kasi binibili mo pa to ng hiwalay at dito kasama na. Para ikabit, sobrang dali lang. May indication naman kung saan nyo siya ipapantay. Laan lang natin ipantay at sabay pihit. Lagyan natin yung kabila. Yan. Cleaning cloth, pang linis ng lens. USB Type-C cable para sa charging at pag-transfer ng files. At mga ilang documents. Tulad na lang itong warranty card. Ito, instruction para sa waterproofing ng camera. Safety guidelines at stickers. Yung sa 360 na Think Bold. Take note, walang kasamang SD card ang X4 at kailangan nyo to para ma-setup ang camera. Make sure na compatible ang SD card sa X4 para maiwasan ang freezing issues. On the left side, andito yung battery natin. Ipap nyo lang siya at kakalas na siya. Mas malaki ng battery natin dito. From 1,800 mAh sa X3, 2,290 mAh naman sa X4 na pwedeng tumagal ng 75 minutes of use ng naka 8K reso. Sa loob ng battery compartment ay ang SD card slot at USB-C charging port dito sa taas. Sa harap ay yung isang lente, magkabilaan naman to para sa 360 shots. Mas malaking touchscreen in Corning Gorilla Glass from 2.29 inches sa X3, 2.5 na ngayon sa X4. Shutter button sa lower left to start and stop recording at lens button sa lower right para madaling mag-switch from 360 mode to single lens mode na may LED indicator sa baba. Sa kanan, andito ang power button natin at quick button sa baba for instant templates. Nakikita nyo itong maliit na slide mechanism dito sa cover. Siguraduhin lang natin na hindi lilitaw itong color orange na to para secured ang mga ports kapag nasa ilalim ng tubig o kaya naulan sa daan. Sa likod may mga linya siya na design. Well, hindi lang yan for aesthetics. Ginawa nila yan para madaling i-grip ang camera. Sa pinakababa ang mounting para sa mga selfie stick at tripod. Ano bang kagandahan dito sa X4? Parang ganun din naman. Dito, inangat na nila yung resolution hanggang 8K. Teka. 8K resolution. Baka hindi ko na mapanood yan. Well, ibig sabihin nun, parehas na camera ay kayang kumuha ng up to 4K. Bibigyan kanya ng mas magandang pixels. Kung gusto nating i-reframe ang video in 4K, high quality pa rin ang kakalabasan. Kumbaga, andun pa din yung crispiness sa bawat crop o reframe nyo. Mas maganda na din ang frame rates for slow motion dahil pwede ka na mag-record in 5.7K at 60 FPS at 4K naman in 100 FPS. Kung gusto mo ng cinematic shots in high quality, kung gusto mo naman gamitan ng X4 as a normal camera, pwede kang mag-record ng 4K in 60 FPS gamit ang single lens mode. Alam mong nagagawa ng X4 na hindi kayang gawin ng ibang action camera? Pwede kang kumuha ng video na hindi mo na kailangan mag-isip ng magandang angulo dahil pwede mong i-reframe sa app tulad nito. O ito. O tulad naman ito. Para sa mga bagong features, meron tayong tinatawag na gesture control. Kailangan nyo lang gawin, iangat yung kamay nyo para mag-start recording. At kung gusto nyo namang stop, angat lang din ulit ng kamay. Meron din tayong tinatawag na voice control na kung saan pwede nyo i-operate ang camera nyo gamit ang boses nyo. Start recording. Stop recording.
Meron din tinatawag na Me Mode. Dito, hindi mo na kailangan pa ng reframing dahil fix ang viewpoint nito na para bang may drone na nakasunod sa'yo. Meron din flow state stabilization para sa mga maalog na shots. Kadalasang shaky ang footage kapag naglalakad tayo o natakbo, kaya malaking tulong to para maging smooth ang video. Meron ding loop recording na pwede nyo gawing dashcam ang X4 at bullet time feature para sa ganitong mala-matrix na kuha. For the photo, meron na tong 72 megapixel for more clarity and detail, pero mas mapapaganda pa to gamit ang HDR o High Dynamic Range Photo. Hi guys, kamusta kayo? Alas 3 na ng umaga, dito pa rin tayo sa garahe at gising pa din tayo. Teka, parang bars yun ah. At tinetesting ko ang mic ng bagong Insta360 X4. Kamusta ba ang boses ko? Medyo magulo lang ngayon dito sa garahe. Yan, dito yung Dominar. Ito yung old school bike. Kamusta ba ang boses kapag eto lang, walang kahit anong nakasalpak? Let me know in the comment section down below. Para sa mga features and options dito sa 360 degree lens, meron tayong video na kaya mag-record up to 8K, active HDR for detailed video or high dynamic range, time-lapse, time shift, bullet time, ito yung mala-matrix na style, loop recording na pwede nyong gawing dashcam yung camera nyo, star-lapse, burst, interval, HDR photo, at normal photo. For the single lens, meron tayong video na kaya mag-record up to 60 frame per seconds in 4K, free frame video, Me Mode, loop recording, photo, at yun lang. Pag dito naman tayo sa default interface ng X4 sa baba, dito natin pwedeng baguhin yung resolution at frame rate. Pwede rin natin mabago yung field of view in 3 options at itong bagong mega view. Pag swipe natin pakaliwa, dito natin pwedeng mabago yung white balance at ISO. Sa kanan naman, dito yung gallery, mga footage na kinuha natin lately. Slide down, andito yung settings ng camera. Mukha lang siyang komplikado sa una, pero once na nasanay kayo at lagi nyo namang ginagamit to, kalikutin nyo lang para ma-explore nyo. Madali nyo maintindihan yung mga nakalagay sa kanya. Ito ang mga mounting setup ko sa motor na pwede nyo gawin para kumuha ng mga full footage sa motor nyo. Una at ang pinapaborito ko sa lahat ay ang mirror mount. Majority ito nagagawa lang sa sport bike kasi makakapal yung stem ng side mirror. O kaya naman para sa mga naked bike, ang handlebar mount para maging second angle camera nyo o makita mismo kayo. Susunod ang MotoGP shot na kiniklip ko sa bandang passenger foot pegs. Mas madaling gawin tong setup na to kapag naka-adventure bike kayo para pwede yung lagyan ng alalay ang stick para hindi masyadong umalog. Pero usually kapag sport bike, sinasabayan ko ng zip tie para maging smooth. At lastly, ang helmet mount. Pinakamadaling setup dito ay itong nakatayo. Pero ang problema dito, naharangan yung field of view nyo sa daan. Kaya naman, kung hindi kayo komportable sa ganitong setup, may nabibili namang horizontal mount adapter para maihiga nyo yung camera. Mas maganda tignan. Para sa editing, tulad ng ibang lineup ng Insta360, isa to sa pinagmamalaki nila dahil user-friendly ang app, mapa-PC man o mobile phone. Ang X4 ginagamit ko lang pang second angle sa mga videos ko. Kung nakasubaybay kayo sa channel ko, mapapansin nyo na ang main camera ko yung Insta360 na Ace Pro na nakakabit sa helmet. Then ito kinakabit ko sa harap ng motor, sa mga side mirror, para makita nyo yung suot ko, yung helmet ko, yung mga gears ko. Pero alam nyo, pwedeng gamitin ng X4 pang all-around na camera eh. As in, ito lang talaga yung gagamitin nyo. Pwede nyo ilagay sa helmet nyo, pwede nyo ilagay sa harap ng motor, pwede nyo ilagay sa kung saan mang parte ng motor nyo. Yun nga lang, matrabaho yung ganong setup. Tanggal kabit kayo para sa mga iba't ibang anggulo. Pero kung ako ang tatanungin nyo, Insta360 X4 ang isa sa mga must-have action camera nyo pagdating sa pagmo-motovlog. Let me know what you guys think sa comment section kung ano masasabi nyo dito sa bagong action camera ng Insta360 ng X4. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.